our camping. At gaya sabi ni Sister Ami kanina, nandito lahat ang aking buong pamilya, sharing with your very momentous moment. And for that, ang Diyos ang siyang naitataas. Okay, kung mayroong kayong Bible, pakibukas nga. Tayo po ay tumayo. Yes, thank you. Buklatin natin ang ating Bible sa aklat ng Roma, chapter 12. Mag-uumpisa tayo sa verse 9 hanggang sa huling verse niya. Ganito ang nakasaad: maging tunay ang inyong pagmamahalan. Pasuklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalagahan nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Tayo po'y yumuko at manalangin. Diyos Ama, naming makapangyarihan, ang iyong dakilang kapangyarihan, ang wagas mong pag-ibig ang siya naming hangad sa araw na ito, Panginoon, upang lahat ng kaganapan ang aming gagawin, Panginoon, sa oras na ito ay tunay pong nagbibigay kaluguran sa iyo. Hayaan mo po, Panginoon, na ang wisdom, kaalaman, Panginoon, na nanggagaling sa iyo ay ipahintulot mo na dumaloy sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang mapuspos kami, Panginoon, ng kaalaman na nanggagaling sa iyo. Hayaan mo po na ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang aakay sa bawat isa, ang siyang titindig at mangingibabaw, Panginoon, upang sa Lord God ay tunay pong may kabuluhan, tunay pong
maramdam namin ang iyong wagas na pag-ibig at kapangyarihan. Yes, Lord, ikaw lang ang maitantandudo si kalaing iti maingat nga po. Dahil iti kararagmi, tinagan ni Jesus ng anak mo. Amen. Itong passage na ito, mayroon tayong tatlong mahalagang tema na papag-usapan na dapat niyong tatatandaan sapagkat ito'y nakapagbibigay sa inyo ng karunungan kung paano natin mag-respond sa mga pangyayari sa mundong ito. We are, these days, sa panahon ito, in this era, in the 20th century, ay nagpapakita ng napakahalagang kaganapan sa buong mundo. Ito yung tinatawag na technological advancement at saka yung cultural shifts. Kaya yung tema natin, mayroon tayong dominated culture, dominated culture, yung digital. And digital meaning advancement of technology. So, yun yung dalawa. Technological advancement at saka cultural shifts. Ito yung development of computers, internet, and other technologies transform sa society gaya natin. Tingnan nyo, may mga magandang hindi na idudulot ng advancement ng technology, just like internet, yung social media sila. Ganun din, mayroon din mga magandang dalawa yun, di maganda at magandang na idudulot ng advancement na ito. Pinapayagan ng Panginoon ito sapagkat whether you like it or not, nandito na tayo. Ngayon, bakit nagkakaroon ng shipment ng kultura? Yung ways of life natin. Kung minsan, inuuna natin sa paggising natin sa umaga, kaagad natin hinahanap yung ating cellphone. Dati-rati, kung wala kang cellphone naman, okay lang. Nakikicommunicate tayo sa malayo sa pamamagitan ng sulat noon, di ba? Ngayon, nagbago na sa pamamagitan ng cellphone. So, kung minsan, nagiging babysitter pa yung cellphone natin. Instead na ang nag-aalaga sa ating mga anak na baby, sa mga magulang, ang nanay at tatay, bigyan nila yung oras nila, bigyan nilang kataas-taas ang pag-alaga sa mga anak. So, balit sa ngayon, yan na ang cellphone. So, nagkakaroon na ng cultural shipment. Saka minsan pa, kung hindi tayo makagalaw, kung walang internet, kung wala tayong computer, di ba? Parang kulang ang hindi tayo makatapos ng trabaho. So, may maganda, gaya ng sabi ko, may maganda at di magandang dulot nito. At ang topic ko ngayon, isa sa mga di magandang dulot nito yung digital persecution. Now, being Christian, how can we overcome digital persecution? Yan ang papag-aralan natin. So, ganito ang setup natin. Gusto ko parang classroom setup, may participation kayo. Kaya yung mga staff, bigyan nyo sila ng corresponding points, yung actively participate na grupo
At hinihiling ko rin na bawat group ay mayroon kayong Bible. Para sa ganon ay lahat ng ating sasabihin ay may basihan na salita ng ating Panginoon. Okay ba sa inyo? Okay, thank you. So, overcoming digital persecution. Ano ba ang ibig sabihin ng digital persecution? Mayroon tayong definition dito na search natin. Ang digital persecution ay refers to the use of digital technologies to harass, intimidate, or harm individual or groups. So, we have important words here. Take note yung harass, intimidate and harm. Or shall we say online abuses, in two words. Online abuses ang definition natin sa digital persecution. Sa dictionary, sabi niya dito, ang digital persecution ay ito yung nagbibigay ng cruel or unfair treatment of a person or group, especially because of their religions or political belief or their race. So yun po ang definition ng persecution. Now, what the Bible says about persecution? The Bible has much to say about persecution. Kung mayroon kayong Bible, buksan niyo po sa John chapter 15 verse 18-21. Sinong group kaya ang pandyan ang mag-recite na pangbasahin? Gusto nating bigyan ng microphone. Okay. So, anong turo ng Bible sa tinatawag na persecution? John chapter 15 verse 18-21. Okay, basahin ko Sabi dito, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapupuutan nito bago kayo. Kung kayo'y taga sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya, ngunit kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang iyong sasabihin. Subalit, ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. So, dito makikita natin sa verse na yan na persecution is a reality for believers. Whether you like it or not, if you are a disciple of God, mararanasan mo ang persecution. Now the question is, naranasan nyo na ba? Kung hindi nyo pa nararanasan bilang isang Kristiyano ang na-persecute, then you begin to question yourself. Baka naman ay hindi ka tunay na disipulo ng Panginoon. Baka naman disipulo ka ng mundong ito. Baka naman kung minamahal mo ang mundo, sabi niyan, sabi diyan ay mamahalin ka din niya. Pero pinili ka ng Panginoon, kaya nagagalit ang mundo sa iyo.
So, nasubukan nyo na ba ang na-persecute sa pangalan ng ating Panginoon? Sino na sa inyo ang nasubukan yan? Ano ang sabi sa Matthew chapter 10 verse 22? Sige, ako na nga lang para mabilis tayo, ano? Sabi dito, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At ang 2 Timothy verse 3, chapter 12. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So, ulitin ko, si Jesus ay winarningan niya yung mga followers niya that time that they would face persecution. So, no one is libre dito, excuse to this persecution. As I said a while ago, if you are a disciple of God, makakaranas ka at makakaranas ka ng persecution. Amen? Ano kaya yung purpose nun? By and by, malalaman natin. So, mayroon tayong tinatawag na digital persecution and their consequences. Digital persecution can take many forms. Number 1, ito na, online harassment. Ang online harassment, this can include threats, insults, or hate speech directed at someone online. Comments or messages that attack someone based on their race, ethnicity, religion, and other personal character. So, kung na-experience nyo na ito, yung masakit na pananalita na sa message sa pamamagitan ng social media, pag-iinsulto sa iyo na dahil sa iyong relihiyon, dahil sa iyong katauhan, dahil kung ano man ethnicity ka kabilang, ay pasok ka dito sa online harassment. Then, pangalawa, yung cyberbullying. Very common ito sa school, di ba? Pero ang pagkakaiba nito, cyber, meaning in the form of media. Similar to online harassment, but often involves, ito ang pagkakaiba nila, repeated behavior with the intention of intimidation or demoralizing. Sorry, minsan yung dila ko kasi kapan. Demoralizing the target. So repeatedly sending or threatening message to someone. Yan ang ibig sabihin ng cyber bullying in a form of media again. And number 3 is doxing. Ano yung doxing na ito? Publishing someone's personal information online without their consent. Often with the intention of harassment and intimidation. So, without the consent, without your consent, ipapublish yung mga personal information patungkol sa iyo, pasok ka dito sa doxing na tinatawag. D-O-X-X-I-N-G. Then, number 4, mayroon tayong trolling. Very familiar ito sa Facebook. Saka sa YouTube. Trolling, posting inflammatory or provocative content to elicit
a reaction from others. So, ito yung ipopos na nagpo-provoke ng content na yon na sumisira sa iyong katauhan, na nag-aakay ng tinatawag na reaksyon ng nakakakita. Kanyang trolling, ano? So, very familiar ngayon dahil nakikita natin yung paninira ng mga politicians. Mga politicians na anong nababasa natin. Okay, so next is online stalking. Ano yung online stalking? Repeatedly monitoring or threatening someone online, often with the intention of causing fear or intimidation. So repeatedly, the word repeatedly monitoring, open times na sinusundan ka niya. From moment to moment, talagang tinitignan niya lahat ng mga galaw mo. Parang yung kasamahan natin dati. Lahat ng galaw natin, tinitingnan niya. Okay. So, yun ang tinatawag na online stalking. Then the next is impersonation. Impersonation. Ito yung creating fake profiles or accounts to improve someone. To impersonate, I should say, someone. Ulitin ko. Impersonation, creating fake profiles or accounts to impersonate someone. Madalas ito, nakikita natin. Nagbibilang siya yung account mo. Ginagamit niya yung account mo para manlinlang ng tao, para manira ng tao. And yun. Then number 7, meron tayong the word threats. Ito na yung sending messages that threaten harm or violence. Binabantaan ka niya. Lahat ng pagbabanta sa pamagitan ng internet, online, ay nagiging threat sa'yo. Yun ang tinatawag na threats. So, ano kayang dahilan? Ano kayong consequence nito? Kapag nakaranas tayo ng ganitong mga persecution, a form of social media, digital persecution, anong napapansin ninyo? Ano kaya magiging resulta nito? Sinong gustong mag-recite? Group read 10. Last 5,000 points. Plus 5,000 points. Yung consequence niya, yung pwedeng mararanasan ng isang taong biktima ng digital persecution. Yung resultants sa buhay ng biktima. Yung micro natin, lahat yung mga binanggit ko na 7, ano yung magiging epekto na sa inyo kung kayo ay biktima? Hello. Fear po. Pero na ma-discourage siya yata self na kunwari. Then, dita na ma-depress, papasok na din yung depression sa kanya po. Basta. Next, doon naman sa likod, yung group leader nila. Magaling. Palakpakan natin. Yung sinabi ni
ni Brother Genuel, pasok siya sa emotional distress. Ano? Emotional distress siya. Yung emotional distress, ito yung mental and emotional well-being ng biktima. Pag sinabing mental, it talks about your cognitive, your mind. Pag napabayaan mo yan, yung emotional distress na yan, baka mababaliw ka. Ano pa? Sa likod. For me po naranasan ko rin po kasi na yung iba po dyan is naranasan ko po. So, para po sa akin is naglilid po siya sa depression and nakaka-apekto po siya sa mental health also kasi sa ibang bagay po is hindi rin natin alam or pati tayo is nahihiya tayo kasi hindi natin alam kung ano yung gagawin natin kasi online po is napapahiya ka po dun kasi inaano ka pa through online, marami pong sinasabi sa'yo, binubuli ka po, then may harassing na ginagawa din sa impersonation, sa po ng threats. Naranasan ko po yung mga bagay na iba po dyan, kaya sobrang nakaka-apekto po siya sa natin, mental and physical also. Okay. Palakpakan natin kapwa sila magaling. Last group. Hello group. So, kapag ang isang tao po ay naranasan niya lahat tong mga itong 7 na to is, pwede pong mawalan siya ng confidence sa self niya, na maglilid sa pagkakaroon niya ng anxiety at saka yung depression po na sinabi na po nung dalawa. Kasi po, kapag for example po nabully siya sa through online, syempre po na yun makikita po yun ng iba't ibang tao na friend nung nag-post sa kanya. Tapos makikita niya po, syempre po mawawalan po siya ng confidence sa sarili niya, tapos na maglilid na magkaroon siya ng depression po. Yun lang po. Sige. Okay, palakpakan din natin ang Will Team. Lahat po ng sinabi nyo ay pasok. Maganda. Kaya yung staff natin equally distributed yung points nila. So, may tatlo tayong resulta kapag ang biktima ay nakaranas ng ganong mga experiences about digital persecution. Yung sinabi ko kanina, yung emotional distress, pasok yung mga sinabi nyo. At yung sinabi yung blue team kanina, napakaganda, yung pasok doon siya sa reputational damage. Paninirang puri. Yes. Your testimony is being damaged. Yung pagkatao mo, sinira na niya. Pasok siya doon. Then, yung pangatlo, physical harm. Baka mamaya hindi mo na control yung mental capability mo. Maraming nagpapakamatay na kabataan ngayon kasi napapabayaan sila. Turn to them to suicide. Nagpapakamatay sila. So, napakaganda dahil ang topic na ito ay tunay na nakakatulong sa inyo. Amen? Okay, so now, ano yung kaagyat na gagawin natin
upang matulungan natin ang ating sarili to safeguard yourself. Siyempre, mayroon kang gagawin, di ba? Hindi lang hayaan mo na ganyan ang gagawin nila sa iyong sarili. Again, red team. Bilang biktima, halimbawa, ay ano yung kaagyat na gagawin mo to safeguard yourself if you are experiencing this kind of digital persecution? Okay, para Siyempre po, the first thing na dapat natin gawin if we are experiencing those things is to run to God po. To pray. yes. Then ask God na bigyan niya tayo ng strength to overcome those yung mga ang tawag dito? Pagsubok po na yun. And yun po, then trust God na yun po, na ma-overcome natin siya, na hindi naman siya temporary. And as long as we have God po sa life natin, we will become more like resilient to yun nga po. Yun po. Sige, palakpakan natin si Madam Ganda. Sa akin naman, idea ng blue team sa likod. Ay, ang tanong, ano yung dapat nating gawin? First step sa ating buhay to safeguard yourself. For me po, dapat po natin gawin is mag-rely sa sa God, sa grace ng God po, and then through His words, ganun po, through prayers po, para ma-overcome po natin yung mga ginagawa po nila sa atin through online po. Yun. Okay, palakpakan din natin. Next, sa susunod, sa likod. No, by faith in God lang po. Magtiwala ang buwan sa Panginoon. Pagtiwala sa Panginoon. Priority natin ang Panginoon, di ba? Pero yung, yes, pupunta tayo dyan. Kaya nga, yung topic ko, kanina yung binasa ko sa inyo, yung tatlong pahalagang bagay na tatalakayin natin mamaya as we go deeper in our topics. But mayroon tayong suggestions dito to safeguard yourself right away in any aggravating circumstances. So you need evidence. No, aggravating circumstances pag nagkagulo kasi at na-aggravate yung situation without your evidence, alam nyo na ang law dito sa Pilipinas, evidence is very powerful. Now, what the first thing you do, you document the harassment. How to document the harassment? Take screenshots or save messages as evidence. Yon. Kailangan i-save mo yung mga mga message niya sa iyo. O i-screenshot mo para pagka nagkagulo talaga mayroon kang ebidensya na ipapakita. Then marunong kayo sa internet, di ba? Maraming platforms, features na gagamitin to block that person or persecutor or aggressor. I-block mo na siya para hindi na makapag-message sa iyo. Kung hindi mo siya i-block, palaging mag-sesend yan ng ano-ano na nakasira sa iyo. I-block mo na, huwag mo nang bigyan ng pagpapahalaga sa buhay mo. Iwalis mo na kunada. Namoyot iwalis na. Walisimaon. Bueno, ipalapal mo. Di ba? So, i-block mo na. You know? Or, pangalawa, i-report mo yung harasser sa kinaukulan.
Or pang-apat, yung seek support. Talk to friends or family or trusted authority to figure out about what you're going through. Mga pastors, mga leaders sa church, kausapin ganito, nanay, tatay mo, ganito yung nangyayari sa akin, yung mga sabihin mo, para alam nila ang kaagyat na gagawin. And most of all, to safeguard yourself, i-prioritize niyo yung self-care. Yung self-care na yan, take care of your mental and emotional well-being. That is the most important. Kasi pag hinayaan mong pumasok ang demonyo sa iyong kaisipan, sigurado, sira na ang buwan kasangkatawan mo. That's why, ang recommendation na ito ay napakahalaga and mas mahalaga itong ating tatalakayin. Biblically, how to, as a Christian, how Christians overcome digital persecution in upholding the gospel of Christ in a digitally dominated culture. Pasok dito sa ating team, di ba? Yung binasa natin na passage kanina sa verse 9 to 11, kung mayroon kong Bible, pakibasa nga po, mga leaders. Yung verse 9 to 11. Red team. Ayan na. Mamaya yung mayroon kayong mga Bible dyan? Sige. 9 to 11. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang mga masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit pa sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. So, ito yung unang mahalagang topic natin. Hold fast that which is good. Hold fast that which is good. Basahin natin ulit yung nasa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verses 21-22. Sabi dito, kung nababasa para ba? Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Tapos susunod natin sa Romans chapter 5 verse 2. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kakandang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. So dito, sa hold fast that which is good, cling to what's valuable. Ikabit natin ang ating sarili, yung mga mahalaga tungkol sa ating Panginoon. Hold on to things that are good, true, and beneficial. Kung ano yung nakakatulong sa atin, kung ano yung totoo, kung ano yung mabuti, iyon ang gagawin natin. Then,
Don't let go. Yung nabasa nyo kanina, be steadfast and committed to what's positive and life-giving. Yung binasa ko sa Romans chapter 5. Then, resist what's bad. Resist what's bad. Let's go off or resist things that are harmful or unhealthy. Yun ang mga points na makikita natin sa napakahalagang tema natin doon sa number 1. Hold fast that which is good. Anong sinabi sa Philippians chapter 4 verse 8? Sino nakahanap na? Philippians chapter 4 verse 8. Sabi dito, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So, yung Philippians chapter 4 verse 8, cultivate a healthy mindset. What is cultivate? Yung cultivate, magtatanim ka, no? Ano ang itanim natin sa ating isipan? Yung healthy mindset. Ano yung healthy mindset? Think about things that promote joy. Promote peace and gratitude. Yan nabasa natin kanina. Kung wala ito sa iyo, yung healthy mind na yan, you'll never be have a feeling of joy. You never be have a peace, and yung gratitude na yan, being thankful, hindi mo may isa sa katuparan. Then focus on the positive. Kasi maraming taong negatibo. Hindi natin maiwasan ang magiging negative kung minsan, but focus on the positive aspect. Dwell on things that are good and true. Good and true. And set our minds on what's virtus. What is virtus? Ito yung highest na good things. Yung virtus na yan. Virtue. Highest good things na dapat magkaroon sa isang tao bilang Kristiyano. I-prioritize niya ang excellent and noble and admirable. Iyon ang ibig sabihin, yung kaisipan na makukuha natin sa Philippians chapter 4 and verse 8. Okay. So, mayroon pa tayong verse dito na isa. Hebrews chapter 10 verse 23. Sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. So, this verse offers several encouragement. Una, confidence in God's promises. Kung wala tayong confidence sa mga promesa ng Panginoon, we can never be a heart to trust God. We can never be seek the full sovereignty of God, the fullness and reliability of God. So, confidence is God's promise. Very important. Then the next one is steadfast hope. Dapat yung pag-asa natin hindi mababago. Nakatindig lagi. Nakatayo lagi. Holding on to hope help us navigate and challenges and uncertainties. Yung steadfast hope, ito yung
bilang driving force ng isang Kristiyano na malampasan niya ang mga pagsubok sa buhay. Magawa niya ang karapat-dapat. Yung mga suffering sa buhay ay makakaya niya kung mayroon kang pag-asang pinaghahawakan. Ano yung pag-asa na yun na palaging rinig natin? Yung reward na ibibigay ng ating Panginoon after all na mangyayari ang natawag na second coming ng ating Panginoon. Then, unwavering commitment. Yung unwavering commitment, ito yung remaining committed to our faith. Nga pamating agbaliw-baliw ako nada. Ilocano. Mamaya, hindi natin maiwasan yon. Yung parang alon na nakikita natin doon sa dagat. Yung faith natin nasa taas o minsan nasa mababang aspekto. Pero magpaganon pa man, ang dapat natin gawin ay yung remaining commitment na yan. The virtue of being committed to our faith even when faced with difficulties is very important. Kahit anong uri ng sitwasyon na naranasan natin sa mundong ito, yung commitment natin, yung pamati natin ay hanggang balbaliw, o natin Lucano. Hindi dapat magbabago. So, yan po. At ang last verse natin sa topic 1 ay Revelation chapter 3, verse 11. Sabi dito, darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ninuman ang iyong gantimpala. So, sinasabi dito na be prepared. Be prepared. Jesus' return is imminent. Anong ibig sabihin ng imminent? Kasi parating na ang second coming. Parating na ang ating Panginoon. Kasi ano yung mga signs na parating na ang ating Panginoon? Pag-aaway ng mga bansa, hindi nagkakaintindihan, pagkakaroon ng lindol na naranasan sa buong mundo. Ano pa? Mga paghihirap ng tao, payabangan, kasalanan, parating na ang ating Panginoon. So, be prepared. Kaya nga, yung ginagawa natin ito ay isang simbolo na naghahanda na tayo sa paparating na ating tagapagligtas. Then, ang susunod dito ay hold on to our faith. Don't let go of what we've received. Sa atin na ang ating Panginoong Hesus-Kristo. Huwag na nating i-let go. Huwag na nating pabayaan. Pagkus lalo pa nating aalagaan. Amen? Okay. So next is, ito na yung persevere. Yung isang napahalagang perseverance of the saints. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ay those who are truly saved will persevere in their faith and will not fall away from God's grace. So, continue in faith and will not lose your salvation. So, yun ang napakahalaga. Ano? So, yun po ang mga supporting verses sa topic number 1. Sunod natin sa pangalawa.
Verse 12 hanggang 16. Pakibasa nga po. Doon naman sa panlikod. Verses 12 to 16. Mas rainy yata ito. May ano na. Verses 12 to 16. Yes. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Yes. Doon sa binasa ni Brother, makakaubuo tayo doon ng napakahalagang tema. Ano yon? Ito yung be thankful and joyful. So, anong sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16? Sabi dito, rejoice always. Ganun din sa Ephesians chapter 5 verse 20. Basahin ko mga kapatid. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang dalawang verses na ito ay ini-encourage niya na i-cultivate natin ang joy. Choose to rejoice in all circumstances sa ating buhay. At mag-trust sa God's sovereignty. Believe that God is in control. Ano man sitwasyon na binibigay ng Panginoon sa atin ay kinokontrol niya yan. Hindi kanya hahayaang masira kung mayroon tayong paniniwala. God is in control dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. And focus on the positive. Look for reason to be thankful. Look for the reason for you to thank God. Hindi ka yung nakaranas ka na ng hindi maganda sa buhay mo. Hindi mo na iset ng maayos ang puso't isipan mo. Isipin mo ang Panginoon. Lagi na magpasalamat. Siguro inayan ng Panginoon na maranasan ko ito para may lesson sa nabibigay sa iyo. Yung magpakaisipin mo. Then anong sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 at saka sa Colossians chapter 4 verse 2. Basahin ko. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasalamat. Sa Colossians chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. So, napakaganda ang recommendation ng ating Panginoon kung tayo ay nakakaranas ng ganong sitwasyon, huwag nating kalimutan lagi ang magpasalamat at maging masaya. Pray instead of worry.
Kasi kapag nag-pray tayo, ah, parang maikat insigida iti malag-anan ka ako na ti Ilocano, iti dadagsing mo iti kapanunutam kinrik nam. No, marunong kang mag-pray. So bring our concern to God. Ulitin ko, trust God's sovereignty and believe He cares and is in control. At saka yung plan ng God, magtiwala lang tayo. Ang plano ng Panginoon sa atin ay magtiwala lang tayo. Then always remember na i-practice natin ang gratitude. I-approach natin ang God with thanksgiving. Always may humbleness sa ating puso. Kasi pag wala yung humbleness sa puso natin, parang proud pa tayo sa ating sarili, napakahirap hingin ang presence ng Panginoon kapag walang humbleness sa puso ng bawat tao na nananampalataya. So, practice gratitude. Ano sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18? Sabi dito, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Pakikipag-isa kay Kristo, lahat na nangyayari sa ating buhay, experiences, just because of Christ, pinagkaloob niya. So, this verse ay ini-encourage niya na ulit, practice gratitude, thank God in every situation, trust God, God's plan, believe He works all things for good, and obey God's will. Ito yung importante, mas importante, obedience, God's will. Thank God as an act of worship. Act of worship, there are so many ways to show our worship to God. Worshiping God, napakaraming pamamaraan, di ba? So, one way is yung pag-obey natin. Hindi lang yung kumakanta tayo, hindi lang yung nag-pray tayo, pero ang napakahalaga, kapag nag-obey ka sa kagustuhan ng ating Panginoon, parang mas mabuti yon na pagpapakita ng pag-worship natin sa ating Panginoon. Amen? So, obey God's will. Kung ano yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo, sundin mo na lang. Hindi ka kaya niyan na pupunta sa ibang landas. Kung pinag-uusapan natin ay ang kagustuhan ng Panginoon ay nasa mabuti kang kalagayan, nasa mabuti kang sitwasyon. Okay, so last na tayo. Nasa huling tema na tayo. Pakibasa nga ang verse 19 at 21. Sa yellow team naman. Sinong may Bible? Yellow, red siya. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Okay. Doon sa binasa ni brother,
may napakalagang dalawang word na mabubuo natin doon. Be mindful. Ano ba ang ibig sabihin ng be mindful? Being mindful, biblically, means awareness of God's presence. Recognizing God's sovereignty and presence in every moment. Saka yung grounding yourself in Scripture. Very important yun. And God's promises. At saka yung trusting God's plan, reflecting on thoughts, emotions, and actions in light of God's Word. In light of God's Word. So yun ang ibig sabihin ng being mindful. Kasi sabi dito sa Lucas chapter 6 verse 27-28, subalit sinasabi ko sa inyo, sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga nang-aapi. Sa tuloy ko na, Lucas chapter 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. So, dito yung sinabi ng ating Panginoong Hesus nung pinapahirapan siya bago siya may pako sa krus. No, siguro sinapli-saplitan da. Siguro kabil da jay crown na may mga dasiit-siit na. Naramdaman niya yung feeling ng yung natema ni Pastor Noel kagabi, yung suffering ng ating Panginoong Jesucristo, yung point number 1 niya. Bagkos, anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So dito, nakita natin yung unconditional love na dapat din nating taglayin bilang disipulo ng Panginoon. Na love our enemies. Pakita natin ang kindness and compassion. Parang nanghihirap kaaway mo Ang hirap kaaway mo unconditional love. Pero anong ginawa ang sample na lang natin, yun nga, yung sample ni Pastor kagabi, yung suffering ng ating Panginoong Jesucristo. Sipin nyo, sikati kogtakogtaran da, sikati sapli-saplitan da, sikati kababain nga imbabada ti pagkatao na at daaminin nga pasakit nga binaklay na. Then anong sinabi niya? Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, may intercession ng Panginoong Jesucristo na nanalangin para sa kanila, sa kanyang mga kaaway. So, nakita niyo ang unconditional love na na-enjoy natin hanggang sa ngayon na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. So, as a disciple of God, we do the same. Gusto ng Panginoon yan. Na ipakita rin natin ang kindness, ang compassion, at unconditional love. So, we need do good. Do good actively to bless others. Kaya natin yun bilang Kristiyano.
Say Amen. Oh, so ano dati mang persecute king ka, ayatim lat ka. No dati mang sipat pingping mo, sipatin pa, di ba? Ko na. No, damang bato ta ulong. Baktim pa, sige. Kaya binasa niyo kanina sa kanya ang paghihiganti. Ano? Pag mong hayaang makagawa ka ng masama, bagtos gumawa ka ng mabuti. So, do good. Always actively seek ways to bless others. And bless and pray. Respond with prayer and kindness. Yung reflecting God's love, showing His kindness, ay palagi natin naririnig ito. It's about Christ. Palagi nating naririnig ito. Kasi sabi dito sa Lucas chapter 23 verse 34, gusto kong basahin din. Sinabi ni Jesus, ito pala. Proverbs chapter 25 verses 21-22. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin mo. Kung siya'y nauuhaw, sa gayoy may lalagay mo sa kahiyahan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. So, yung mga explanation natin ay pasok sa dito sa verse na ito. Yung Proverbs chapter 25 verse 21-22, ini-encourage niya na kindness sa enemy ay kailangan natin taglayin. Treat them with compassion and generosity without reprocation. Yung gumawa ka ng mabuti na awanti, subalit na. Basta gumawa ka lang ng mabuti. And respond with love. Yung sinabi kanina, yung nabasa nyo, overcome evil with good. And of course, forgiveness. Bless those who may have wronged us. Patawarin natin yung mga taong nagkasala sa atin. Kalintulad ng ating Panginoon na pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. So, napakaganda yung tatlong tema, di ba? Ano yung tatlong tema na naman? Una ay pangalawa? Yung pangatlo? Question and answer. Red team. Oh, get ready. Pag ganon. Ulit ano? Now. Okay. God allows persecution, di ba? Kasi if you are a disciple of God, whether you like it or not, sabi ko ulitin, makakaranas ka ng persecution. According to the Bible, God allows persecution for several reasons. Ano kayo yung reason na yan? Bakit pinapahintulutan ng ating Panginoon na ma-experience natin bilang Kristiyano ang persecution? Iba naman. Bakit kaya? To test our faith kay God. Okay, test our faith. Ano pa po? Sa iba naman. For us to grow po more unto Him. For us to grow, test our faith. Sa likod. Bakit inaalaw ng Panginoon ang persecution sa mga
sa atin bilang disipulo niya. Sige nga, basahin nyo sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. 1 Peter verse 1. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. Yung binanggit ng red team ay tama po yon. Tumpak na tumpak. Pero gusto kong basahin ninyo. Chapter 1 verses 6 and 7. Sige na. Na ito ang inyong totoong ikinagalak, bagamat ngayon sa sangdaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo na muling pagsubok. Upang ang pagsubok na iyong pananampalataya na lalong mahalaga kay naginto na nasisira bagamat ito'y sinubok sa pamamagitan ng apoy ay masumpungan sa ikapupuri at kalalwalhatian at ikarangal sa pagpapakahayag ni Yesu Kristo. So, anong aral ang makukuha natin sa verse na yun? Sa verse 6 and 7 na yun. So, refining faith, strengthening believers' trust and dependence on Him. Alam niyo yung proseso ng paggawa ng gold ng maayos at maganda. Para ma-refine siya, pinapadaan sa napakainit na temperatura. Apoy. Tingnan yung mga minero na nakikita natin. Pag hinubog nila ng isang block na gold, ay nilalagay nila sa hulman at pinapainit nila yon ng pinakamataas na temperatura. Yung hindi ka nais-nais ay masusunog, maalis. Ang maiiwan ay yung purong gold lang. So, ganun ang proseso ng Panginoon. Para masubok ang iyong panampalataya kung totoo o hindi, pagdadaanan ninyo ng napakahirap na sitwasyon. Gagaya ng gold, talagang purong-puro siya. Kaya nga, biblically, makikita natin ang comparison ng Panginoon na ang gold. Di ba? Yung gold na yan sa nating basa. So, ibig sabihin, ma-refine ang faith natin. Ang ibig sabihin ng refine, pag sinabing refining your faith, maalis yung mga hindi ka nais-nais na gagawin mo sa iyong pananampalataya kay Kristo. Dapat, kung ano lamang nung nararapat na mababasa natin dito sa banal na aklat, yun ang susundin natin to make it maganda at maayos ang ating pananampalataya kay Kristo. Pero pag ginahaluan mo yan, ibig sabihin yung pananampalataya natin, kung may dinadagdag ka sa paniniwala mo sa ating Panginoong Jesucristo, kung akala mo kulang pa si Kristo sa iyong buhay, hindi refine ang iyong pananampalataya. May kaagaw siya. So, yun ang ibig sabihin nun. And strengthening, ibig sabihin, pinapalakas ang ating pananampalataya. So, malapit na ito matapos. Apat na lang siguro na verses ito. Ano pa? Strengthening, refining. Doon sa likod. Bakit hinayaan ng Panginoon na magkaroon ng persecution sa mga Kristiyano?
Sirit na. Basahin nyo sa Romans chapter 5, verses 3 to 5. Sige na, para mabilis tayo. Romans chapter 5, verse 3 hanggang 5. Nicole, basahin mo. Yung microphone natin. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Tuloy mo lang. Neng. Romans 5 verse 3 to 5. 5. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Maganda, di ba? So, sa verses na ito, pakikita natin na ma-shape yung character ninyo. Ano yung character na yon? Perseverance. Ano ba yung Ilocano natin sa perseverance? Panag-give-tour. Di iba pinag-give-tour? Persevere. Pagatam, tama, pastor? Oh, yes. Patience, di ba? Ma-develop yung patience natin. At higit sa lahat, ma-develop natin yung kababaang loob, humility. Yun ang lesson na makukuha natin sa verses na yun. Then, ano pa? Sa 1 Peter chapter 3, verse 13 and 17. Pakibasa nga po. Dito naman, sa yellow team. First Peter chapter 3, verses 13 to 17. Yung microphone natin, pakibigay sa yellow team. Yan na si Vico natin. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag ninyong katakutan ang kanilang kinatatakutan at huwag kayong padadala sa kanila. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag bilang mga lingkod ni Kristo. Panatiliin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong mga gandang pag-uugali. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Yes. So, nagawa natin kahapon ito, yung last na ginawa natin. Doon sa village doon, witnessing to others. Yun ang kaisipan na makukuha natin doon sa 1 Peter
chapter 3 verses 13 to 17. Demonstrating faith and love, potentially drawing others to Christ. Yung witnessing natin, kahapon. Kaya na-accomplish natin yun kahapon. Kaya napakabuti ang ating Panginoon dahil sa pag-aaral natin, hindi natin alam na nagagawa pala na natin na yung mga kaisipang ito. Then, last na supporting verses ng topic 3 natin ay God allows persecution to us ay mababasa sa Philippians chapter 3 verse 10. Doon naman sa kabila, pakibasa nga. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala ay si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya ng kanyang kamatayan. Yes. Napaganda. Anong kaisipan ang makukuha natin dyan? Bilang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, nakiki-identify ba kayo with Christ? Yun ang kaisipan na makukuha natin. Identifying with Christ. Sharing His suffering and humiliation. Kung nakika-identify ka kay Kristo, ano yung sharing? His suffering and humiliation. Napakaganda, kaibigan, mga kapatid, na kapag ang buhay natin ay nasa kay Kristo, gaya lang nasabi ko, yung kanyang suffering, ang kanyang mababang loob during that time, 2,000 years ago, sigurado na mapapasa atin din. Amen? So, whether you like it or not, kung Kristiyano ka, talagang mangyayari at mangyayari yan. So, malapit na tayo. Ngayon, bilang Kristiyano, tanong ulit, magtatapos tayo sa mga ilang katanungan. Bilang Kristiyano, paano tayo titindig na nagkakaisa sa mga kapatid natin na nakakaranas ng persecution? Our brother and sister suffering or experiencing right now with this kind of persecution. How can we show? Yung concern natin sa mga kapatid na ito. Nabanggit nyo na kanina yung mga ilan. Rinarap up pa lang. Sinong gustong mag-resign? Red team, pare. Yellow daw. Diba, yung kanta natin kahapon, di pa nag-start yung campfire natin. Ano yung lyrics ng kanta natin? Let's unite in just be one. Before yung, bago yung stanza na yon. Nakita niyo, awan yung kinanta na yun. Nalipatan. For the glory of our God, let's unite and just be one. Now, yun ang katanungan ko.
solidarity, yung just be one. Bilang Kristiyano, paano natin maipapakita ang concern natin? Paano natin matutulungan yung mga kapatid natin, brother and sister, na nakakaranas ng ganitong sitwasyon? While ago, nasabi nyo kanina, think it over. Sa Red Team, nasabi na kanina lahat yun. Kanina. Si Ritna? Anong yun kasi... Yun po, siguro po, for me po, papakita po natin yun through prayers po, ipag-pray po natin sila, and then yun po yung pinakamabisang tulong na magagawa po natin para sa kanila. Palakpakan natin si Juan. For that, bigyan nyo ng 1,000 points. 1,000 points yun. Diba sinabi ko sa inyo, nasabi na yung red team kanina. Sabi na kanina, diba? Okay. Yes. You offer your prayer. Praying for their protection, mga kapatid. Na magkaroon sila ng strength and endurance during that moment. Kasi yung prayer, effective weapon natin bilang Kristiyano ang makipag-usap sa ating Panginoon. Dalhin natin yung concern natin sa Kanya. Ano pa? Another 1,000 points. Aside from prayer, Aside from the prayer, we encourage, i-encourage tang ira, i-motivate tang ira through pabibig, inatang po, bas mabibig tang to word of God to mapasikang tanira. Kita na numadepress ira, Matthew 11:28 tamayari no, for come to me all who are weary and burdened and I will give you rest. Kuna iyafo imangyawa mapatanitang to kapahingahan tapeno kunari ma-overcome tang yari nga pinagdadaraanan tang to problema. in one word, i-wrap up mo yung sinabi mo in one word. Encouraging and i-motivate lang po. Another. Nandun na yung idea mo, nandun na lang eh. One word lang hinihingi ko. Sharing the gospel. No, one word lang. Share. Fellowship to. Di ba, kanina one word din, prayer. Another one word. Yes! Blue team, another 1,000 points. Unite po. Unite. Unite. Pag nag-unite tayo, may strength, correct, di ba? Yung mas yung nearer word na pwede nating yes. Fellowship. Yes. Okay. Mag-isip, isa lang. Nandun yung idea mo kanina, pasok na dun eh. Yung definition mo kanina, pasok na dun. Nasabi ko na kanina ito. It begins with letter S. Solidarity po. Ay strength. Sinasabi kanina kanyan na. Begins with the letter S. Next word is you. Suffering. Another 1,000 points yan.
Is you? Yes! Nakuha niya. Palakpakan natin ang red team. For that, 1,000 points. Support. Diba? Practical support. Support, providing practical assistance. Ano yung practical assistance na need ng ating brother and sister kapag nagsasuffer siya? Ano yung practical assistance na another 1,000 points? Financial. And another 1,000 points ang grade. Practical na support kapag nakararanas ang ating mga kapatid sa practical na support natin. Support. Subtopic natin yung support. Financial, then Firstly, ano? Begin with letter E. Emotional. Another. Emotional support. Emotional support. Mayroon din dalawa yan, di ba? Ano? Di ba nasabi ko kanina? Prayer. Yes, financial aid and emotional support is very, very effective to give our help to our brother and sister suffering, who have experiencing suffering. Kailangan natin. And bilang pagtatapos ay gusto kong basahin sa inyo ang nakasaad sa 1 Corinthians chapter 12 verse 26. Ang verse 26 sinasabi dito na kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. So yan ang Kristiyano, mga kapatid. Nagdadamayan, hindi yung makasarili. Ano? Hindi yung sarili mo lang iniisip mo. Tingnan mo ang iyong kapwa. Kasi ito, yung passage natin, kung napakadaming verses na nabasa na doon, tumutumpak siya sa pinaka-great na commandments. Ano yung great commandments? Yung love your neighbor. Love our God with all soul. Then, love your neighbor as you love yourself. And for that, Diyos tagina kanya tayo. Amen. Amen.